pinapakita sa atin ng ating DSWD Secretary etong bagong repacking center. Pero makita ninyo, puro makina na. Dati kinakamayan. Nung manual, ang trabaho rito ay nakakapag-produce sila sa isang araw 10 to 12,000. 5 to 8. 5 to 8 pa lang. 5 to 8,000. Ngayon, pagka full blast, itong ginagamit itong mga bagong mga machine ay dadami na hanggang 30,000. Kaya nila a day, a day ito. 30,000 a day. Sa ngayon ay naka-storage, taga-antay, meron na tayong 4 million na ganitong mga food pack para buti naman at wala naman masyadong sako na ngayon. Meron pa rin mga sunog. Meron pa rin sa kanlaw yung illegal na inaalagaan ng mga doon. Sir, yung bulkan. Sa bulkan. So, patuloy lang ang production nito hanggang umabot ng mga 5 million, lampas ng 5 million. Pero malaking tulong itong pagkagawa. Ito pinagawa pa natin, pinadesign natin itong mga machine na ito para talaga sa Pilipinas. At ito meron tayo sa Luzon, ito yung para sa Visayas at saka Mindanao. Yung Mindanao, meron tayong tinatayo na isa pa sa Butuan City, pero hindi pa mag-operate yun hanggang siguro end of the year, next year. So, in the meantime, dito muna natin kukunin. Kaya't napakalaking bagay at sa sinasabi ko, sana nga hindi na magkabagyo, hindi na magkasako na, mabulok na lang sana lang. Ito food pack natin. Binibigay na lang kasi. Dinner yung mga mag-expire, pinamimigay na lang natin dahil mag-expire na hindi na magamit. So, ganun ang sistema na ginawa natin. Kaya maganda ng production na para sa food pack, para alalayan naman natin. Ito ang unang panahon na ang national government ay nagbibigay nitong klaseng food pack. Nung nakaraan, kung saan na lang kumukuha yung mga biktima. Pero ngayon, nakakapang-provide na ang national government. Kaya maganda itong naging facility natin. Ngayon, puntahan natin yung mga loading sa truck. Sige, maraming salamat.